Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. For humanitarian reasons, sana daw pagbigyan daw ito ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa. Katulad daw kay dating katulad daw ng yumaong dating Senate President na si Juan Ponce Enrile. Hindi rin dapat yun. Hindi rin dapat pagbigyan yun. Yang ganyang sinasabi ni Rowena Guanzon, hindi dapat pagbigyan ng Sandigan Bayan. Kasi marami rin namang mga nakakulong na mga matatanda. Si Marcoleta, 73 years old, ay marami diyang mga nakakulong, hindi lang 73, hindi lang 75, may mga 80 years old pa yan. Kaya, ano yan mga kapunyog, mga kababayan, hindi tama yung sinasabi ni Rowena Guanzon na dahil 73 ng tidak tao na nasa kulungan, mga PDLs, hindi naman binibigyan ng ganyang pribilehiyo. O bakit mo bibigyan ng pribilehiyo ng ganyan si Marcoleta? Ang mga PDLs na mas matanda pa sa kanya, 80 years old pa nga. May may mga malulubhading sakit, mas malulubha pa kay Marcoleta. Si Marcoleta, ang mga sinasabing sakit, mataas daw yung blood pressure. Marami namang mataas ang blood pressure. Mataas din daw ang bad cholesterol. So, marami ring preso, mataas ang blood cholesterol. Ang mataas ang bad cholesterol. Degenerative disc disease daw. May nabasa nga akong post. Hindi naman disease degenerative disc. Medyo nagkakaano na yung disc sa likod. Normal yon sa tumatanda. Hindi yung disease. Kaya inabasa akong post na ganun. Tama nga naman. Alam nyo, ang mga sinasabing ni Marcoleta, ano yon? Degenerative disc disease daw, high blood, tapos mataas na bad cholesterol. Sus, mas malala pa dyan. Marami tayong mga nakakulong na mga mas matatanda kay Marcoleta. Mas malala pang mga sakit. Ang kaso pa nila hindi plunder, hindi ganyan na mga marami na mga nakakulong matatanda. Political crimes Political crimes. Mga human rights cases. Mga rebellion ang kaso, lumaban sa gobyerno. Pero nakakulong. Mga 80 years old. Maraming ganyan, political prisoners. May mga sakit sa puso. Pero nakakulong. Bakit ngayon ipinipilit ni Rowena Guanzon? Ipinipilit ni Rowena Guanzon na pagbigyan daw, pag naghingi ng piyansa si Marcoleta, sana daw pagbigyan, ipanalangin daw ng mga DDS. Hindi dapat. Hindi dapat. Kasi, dapat, ipatupad ang batas ng pantay-pantay. Yung kahit pa may sakit yan, kahit pa matanda na yan, ikulong yan. Pareho ng pagtrato sa iba rin. At ang batas, pantay-pantay na i-apply. Ay mambabatas yan, senador, tapos hindi mo ipapatupad yung batas ng pantay-pantay. Hindi tama yan. Kaya yung mga ganyang ni Guanzon, panalangin daw. Bakit? Kaawa-awa na ba si Marcoleta? Ang lakas-lakas pa niyan eh. Ngayon lang naman kung ano-anong sakit na ang lumabas, ngayong ngayong may naka-aresto na at ililipat na sa ordinaryong kulungan. Kung ano-ano ang sakit eh. Ay nung pa yan, nung congressman yan,
Wala naman tayong nakikitang ano dyan. Ang lakas-lakas nga, ang yabang-yabang pa nga, napaka-arugante pa eh. O, ganun din sa Senado. Wala namang indikasyon na maraming sakit. Kaya nga sabi ni Senador Ping Lacson, bakit ngayon ang dami ng sakit? O yun, yan yung ano dyan. Kaya dapat wag pagbigyan yung petition for bail. Saka matibay ang ebidensya. Pinagbibigyan lang ang bail kapag ang evidence of guilt is not strong. Bakit matibay ang ebidensya kay Marcoleta? Siya mismo ang nagbigay ng ebidensya laban sa sarili niya, di ba? O yung kanyang mga live, yung programa niya sa TV, yung mga pa-interview niya, at saka yung sinabmit niya sa COMELEC, siya mismo ang umamin. Siya mismo ang umamin na tumanggap nga siya ng gift, ng donation mula kila Mike Defensor at saka dun sa Joseph Spirito at sa Aristotol Viray. 3 beses ang halaga, 75 million ang total. O, di pasok sa plunder. Tumanggap ka ng donation, public official ka, congressman ka, bawal yun. O, kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, siya ang nag-provide ng ebidensya laban sa sarili niya. At dahil ebidensya niya mismo, siya mismo ang nagbigay, matibay. Bakit ka ngayon papayagang makapagpiyansa? Hindi pwede. The evidence of guilt is strong. At plunder yan. Plunder yan. Hindi naman gawa-gawa lang yung ebidensya. Mahirap kung gawa-gawa lang yung ebidensya. Planted yung ebidensya. Inimbento yung kaso. Hindi. Sabi nga ni Attorney Salpanelo, ito naman kasing si Marcoleta inamin niya naman lahat Sabi ni Salpanelo, may abogado ba yun? O baka siya ang nag-abogado sa sarili niya? Hindi niya ba naisip yun? Abogado pa naman siya. Yun. Kaya dapat, pag-anuhan niya ni Marcoleta, kasalanan niya yan di ba pag nagsasalita naman siya, akala niya lagi siyang tama. Arugante siya. O di ngayon, pag-anuhan niya yan, pagbayaran niya yung kanyang arrogance, yung kanyang pagka-arugante. Yung mga sinabi niya, yun mismo ang nagamit sa kanya alangan namang bawiin niya yon. Ay, mali pala yung sinabi ko. Ay, mali pala yung sinabmit ko sa COMELEC na sagot. Ano yan? Laban-laban, bawi-bawi. Hindi pwede yun. Kaya, yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yung sinasabi ni Ruin Aguanzon na ipanalangin na makapagpiyansa, hindi dapat. Hindi dapat yan makapagpiyansa dahil the evidence of guilt is strong. Ayan, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.